Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Trouble ngayong araw, pag-uusapan din about sa ating Gilas Pilipinas sa mga bagong update about kay Kai Sotto at Scottie Thompson. Simulan natin ang balita about kay Kai Sotto. Inahayag nga ni Al Panlilio, ang president ng SBP, na si Kai Sotto ay confirmed na maglalaro o meron siyang go signal para sa darating na FIBA World Cup. Yun, at pwede na siyang sumama sa full contact practice ayon yan kay Al Panlilio. So nag-usap na raw po ang doktor or nakausap nila ang doktor ni Kai Sotto na cleared na siya to play para po sa World Cup at pwede na siya mag-practice sa mga susunod na araw. Although wala pang pinapakita itong MRI test ang 7'3" na si Kai Sotto, but then the doctor already said na clear na po siya at nasa good condition na ang kanyang health. So magandang balita po para sa ating Gilas Pilipinas. At kahapon nga, nag-practice na sila at nakapag-practice na si Kai Sotto ng full contact na rin or 5-on-5 na rin doon po sa practice ng Gilas Pilipinas. At another good news din, si Scottie Thompson ay nakapaglaro na rin kahapon doon po sa kanilang practice at wala na pong restrictions doon. Ibig sabihin, fully recovered na po itong si Scottie Thompson at siya ay may go signal na rin na maglaro para sa mga practices, sa mga tune-up games ng Gilas Pilipinas, of course, para sa darating na World Cup. So magandang addition din ulit ito para kay Scottie Thompson kasi silang dalawa po ni Kai Sotto, isa sa mga key players natin kasama si Jordan Clarkson. So matatandaan na kailangan ng Gilas Pilipinas ng point guard, lalo na nung nag-tune-up game sila doon sa China na halos si CJ Perez po ang nagdadala ng bola at itong si Keeper Rabena na maganda rin naman ang nalaro pero hindi ganun kaganda ang kanyang depensa. Hindi katulad ni Scottie Thompson. All around po ito si Scottie Thompson, kaya niyang rebound, mag-assist, at kaya niya rin dumepensa. So magandang addition ito para sa ating Gilas Pilipinas. At of course, si Kai Sotto rin ang magpapalakas sa ating front line. Kasama niya dito sila AJ Edu, Japet Aguilar, at of course itong si Junmar Fajardo. So tataas po at gaganda ang ating front line. Kaya kayo mga katrobo, sa tingin nyo, sino po makakasama sa Final 12? Makakasama ba itong si Kai Sotto at Scottie Thompson? Mag-comment lang po kayo sa baba at isa-isahin natin yan. At magbibigay na rin po ako ng update about sa ating mga kalaban na Italy. So far, wala pa pong talo ang Italy sa mga tune-up games sila. Tinalo po nilang bansang Greece, of course, na walang Giannis Antetokounmpo. Pero 5-0 na po sila at napakalakas ito. But sa Angola naman ay may 0-5 na sila sa kanyang tune-up games. So ito pong pwede nating talunin kung sakasakali kung magiging maganda ang practice ng Gilas Pilipinas. At sa Dominican Republic ay meron na rin panalo dun po sa kanyang tune-up games pero wala pa pong nilalabas na ma-score about dito. But Karl Anthony Towns will play daw po sa kanilang Final 12 kaya medyo mabigat-bigat ang kalaban natin. Sa darating na Agosto 25 ay pong unang laro nila against sa Dominican Republic. At sa mga susunod laro makakalaban ng Angola at Italy. So at least kung makakadalawang panalo tayo, ayon kay Jeff Chan, kung mapapanalo natin ang unang laro, malaking boost ito para sa ating Gilas Pilipinas kasi makakapag-set na tayo ng tone at maaari po tayong makapasok po doon po sa second round at hopefully maging best top Asian country finish tayo para makapasok tayo sa Olympics or sa direct na Olympics next year doon po sa Paris. So yun pong ating goal, makapasok po sa second round at maging best or top finisher sa Asian countries. So mga kalaban natin dito ang China, Jordan, Iran at Lebanon at wala po dito ang New Zealand at of course itong Australia dahil sila ay nasa FIBA Oceania. So ayun po yung magiging lagay ng ating Gilas Pilipinas. So far guys, ano masasabi niyo sa development ng Gilas Pilipinas? Malaki bang ating pag-asa na makapasok sa second round at matalo natin sa first game itong Dominican Republic? Mag-comment lang po kayo sa bawat isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.